Bata pa lamang si Edwin ay naranasan na niya ang pagmamalupit sa kanya ng ama. Dala rin ng kahirapan, natuto si Edwin na mangupit at umalis sa kanilang tahanan. Ang nagtulak sa akin para umalis ako ng bahay ay makakain na masarap. Kasi walang sarap. Mahirap tapos may gulpe. Walang sarap. Tumungong Maynila at doon nakipagsapalaran si Edwin. Nakakilala ng mga kaibigan na nagmulat sa kanya sa kamunduhan. Mula noon, natutong magdroga at manlalaki si Edwin. At mas lalong lumala ang kanyang pagnanakaw. Mahilig ako sa puyatan. Kaya kada magkakapera ka, kasama na ang drugs. Drugs, lalaki, disco, inom, yan, magkakadikit siya. Hindi pwedeng mawala yung isang bagay doon. 3 beses nakulong si Edwin dahil sa pagnanakaw at iba pang kaso. Upang makaiwas sa kalaboso, tumungo siya sa Cavite at doon nangamuhan sa isang beauty parlor. Unti-unting umunlad si Edwin dahil sa kanyang pagsusumikap. Nakapagpundar ng sariling salon. Nakukuha niya ang layaw sa buhay. Nakakapagdroga araw-araw. Nakakapanlalaki. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi naging masaya si Edwin. Batid niya na hindi ito sapat upang mapunan ang kakulangan sa kanyang buhay at hindi ito bubuo sa kanyang pagkatao. Hanggang sa isang gabi ay napanood niya ang programang The 700 Club. Sabi ni Pat Robertson at nakita ko kasi doon may isang bakla. Bakla daw siya dati, naglalakad sila sa dagat. Kasama niya kanyang asawa at saka ang anak na siya raw ay binago ni Jesus. Sabi ko, isang hininga lang at isang salita lang na ilabas ko. Sabi ko, may pag-asa pa pala. Yun nga ang pagkakaalam ko kasi pag bakla ka si Nina, bakla ka mamamatay. Kaya noong sabi pwedeng magbago, tinanggap ko kagad si Kristo. And that time, nag-umpisa na ang pagbabago. Bagamat may mga failure, may mga pagsubok, wala na nakapasok sa puso ko kundi si Kristo. Until now. Noon, ang akala ko, sabi ko, mamamatay ako pag wala akong lalaki sa buhay ko. Pero ngayon, mamamatay ako pag wala si Kristo sa buhay ko. Dininig ng Panginoon ang pagnanais ni Edwin na magbago at ipinaranas sa kanya ang pag-ibig na walang sinisino. Ang nagpabago sa akin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sabi nga, if anyone is in Christ, sa new creation, the old is gone and the new has come. Dahil sa kaloob na talento, nakilala ang pangalan ni Edwin Samot sa larangan ng hairstyling. Ito rin ang nagtulak sa kanya upang magbukas ng massage parlor, spa, interior design, at landscape business. Noong una naming i-feature ang kanyang business, mayroon na siyang 9 na branches ng salon. Ngayon, umabot na sa 18 salon ang nakapwesto sa buong Cavite, maging sa mga tanyag na malls. Hindi lang yun, dahil malapit na din buksan ang bago niyang events business. Naging tapat ang Diyos sa buhay ni Edwin. Patunay nito ang walang patid na pagpapala sa kanyang buhay. Isa lamang si Edwin sa daang-daang nagbahagi ng kabutihan at himala ng Diyos sa kanilang buhay. At dahil sa walang sawa niyang suporta at tulong, patuloy na nagiging tulay ang The 700 Club Asia upang maibahagi ang mabuting balita sa maraming taga-subaybay ng programa. Napakatindi nito 700 Club na to sa buhay ko. Kaya nini-encourage ko talaga na huwag nilang lampas-lampasan lang ang panonood sa 700 Club dahil dito na bago ito ang ginamit na estasyon o panoorin ng Diyos para mabago ang isang Edwin Samot at malaman ko na hindi ako nilikha ng Diyos para ako ay parusahan. Kundi nilikhaan niya ako para ako ibigyan niya ng isang masaganang buhay.